Magandang hapon sa inyong lahat. Excited na ba kayong makinig sa salita ng Panginoon? Kanina nung pag tumatayo ako dito, ini-imagine ko na time will come na wala na tong lectern at very comfortable na ako tulad ni Sir Alfie at saka ni Pastor na mag-share ng conversation without the lectern. Pero kasi po, medyo makalimutin tayo, kailangan natin ng kodigo. O, diba? Happy Father's Day sa mga nakikinig ng mga tatay, sa ating mga tatay, sa mga tatay na nandito. Kinausap nyo na ba ang inyong tatay? Hindi kayo nag-send ng text, tinawagan nyo ba? Kasi ang ating pag-uusapan ngayon is spoken word. No? Hindi lamang yung magsisend ka ng text, may nakita kang Father Day's card, tapos i-GIF mo o kaya video, tapos ipapadala mo sa tatay mo, tapos hindi mo naman kinakausap yung tatay mo. Kinausap ko kanina yung tatay ko, at all the while, salita siya ng salita, hindi ko talaga naintindihan kung ano sinasabi niya. Pero natutuwa lang ako kasi ang saya-saya ng mukha niya. He's 92 years old. At saka, ang saya-saya niya nung nakita niya ako. Ang saya-saya ko din nung nakita ko siya. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa language. Naksa. Kala mo naman napaka-serious. Ito yung language na lagi we're so familiar with. Okay? Paano ginagamit natin at paano ginagamit ni Jesus ang language? He uses words, di ba? Ang tingin natin sa words, parang or language, ay parang nagbibigay lang ng information. Pero napakahalaga ng salita. No? Kaya nga salita ng Panginoon. That's why Jesus is the Word made flesh. Yung word na yan, kapag dumadating yan sa atin, ang haba na ng pinagdaanan yan. At ang dami pang ibig sabihin kasi it's always a revelation. Hindi lang po siya impormasyon. For example, natutuwa ako na kapag I'm very into languages, no? Na discover ko na ang salitang kapatid, no, in Tagalog, in Ilonggo, utod, no? In other Philippine languages, it's like that, no? So, saan kaya nanggaling yung salitang yun? Nanggaling yun sa kaputol, no? Because we come from the same umbilical cord. So tayong mga Pinoy, when we use the word kapatid, mas malalim yung meaning sa atin kaysa sa doon sa mga Ingles na yung sister at saka brother, it's just a matter of gender. Kaya natutuwa ako sa word bilang isang revelation sa atin. Hindi lamang ng ibig sabihin, kundi ano yung perspective, paano natin tinitingnan yung mundo. No? Paano natin saan ang galing yung salitang yon. So para sa atin, no, salitang kapatid, we come from the same umbilical cord. So kaputol, kapatid, utod. So si Jesus uses words for language. Pero come to think of it, sa buong Bible, walang sinulat si Jesus. Lahat ng mga narinig natin kay Jesus is spoken. Meron siyang sinulat siguro sa sand. Pero maski yung nandun, hindi na nila nakita yon dahil isang ulan lang yon, napanas na yon. Napanas. Tama ba yun? Tagalog ba yung panas? Bisaya, gitu. Napanas na yon. So si Jesus uses spoken word, no? Ang language para sa kanya, no, na ito yung kasi pag walang words, dito tayo na-access natin, no, yung mga vast interiors ng sarili o ng ibang tao na hindi natin nakikita. Wala tayong any means to really see that. Kahit na mag-demonstrate tayo, iba talaga pag naririnig natin. Tama ba ako? So, Jesus uses language through the spoken word. And what is spoken is the proclamation of the gospel. Nalala nyo when Pastor June was here in front and shared the testimony of Jesus. Ang sinabi niya sa Luke 4, siya mismo, sinabi niya na, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come. Yun yung kanyang preaching, yun yung kanyang testimony. At sinabi niya ito,
Hindi niya to sinulat, no? Sa scroll, no? Sinabi niya ito mismo. Even though this was prophesied before, pwede niya namang basahin yung prophecy na yon. Pero siya mismo, sinabi niya ito. Now, isn't that what we are supposed to do? Kaya nga yung theme natin ngayong taon is to proclaim, no? Proclaim good news. But what does it mean to proclaim, no? Para sa kay Jesus, it means preaching and teaching, no? If you have read the Bible. But there is a third use of language that he uses. Ito yung conversational give and take. Ito yung language na ginagamit ni Jesus kapag kumakain siya with other people, kasama niya yung kanyang mga kaibigan, strolling yung mga disciples niya kapag nilulutuan niya ng breakfast yung mga disciples niya. At kapag ini-interrupt siya ng maraming mga tanong, kapag siya ay during his ministry. So this third use of language, yung una muna is proclaiming is also meaning preaching. No? Yung ginawa ni Jesus, yung ginagawa namin dito every Sunday, we stand up and then we preach. Although, tinatawag namin conversation, pero sa totoo lang, preaching talaga yun. Preaching begins with God. God's word, God's action, God's presence. No? Si Jesus, ginagamit niya rin yung language to teach. No? Teaching naman expands on what is proclaimed. No? Instructing us in the implications of the text. The place is usually in the classroom. Ito yung mga ginagawa namin sa discipleship classes. No? Nagti-teach, there is teaching going on. No? It expands on what is proclaimed, instruction, or implications of the text, and the place is always in public places. Marami usually na mga taong nakikinig kasi kailangan may turuan ka. Kaya nga teaching. But there is a third language that Jesus uses, which we use a lot. Okay? Ito yung unstructured, informal conversations that arise from incidents and encounters with one another that take place in the normal course of going about our lives. Ito yung mga conversation natin sa ating mga anak. O, kamusta ka na? Natanggap mo na ba yung perang pinadala ko? Nabili mo ba yung dapat mong bilhin? O kaya ano ka ba? Napasa mo ba itong semester? O ito yung mga conversations that we have with coworkers or with friends. Ano, nabigyan ka ba ng day off ng amo mo? O kaya, gutom na gutom ako? Grabe, pero wala na akong pera. Normal conversations. O sa trabaho naman, naku, pagod na pagod ako. Parang walang pahinga, hindi na ako makahinga. No? These are the unstructured, informal conversations. Now, most of us are not preachers. Kirap. And most of us are not teachers or designated as such. Most of the words we spoke are spoken in the context of what occurs every day. Tama? Okay. So, yung mga sabi natin kumakain, umiinom tayo, nagsha-shopping, naghihintay ng flight natin. So, sometimes, hindi natin to pinapansin. We dismiss it as small talk. Ang tawag natin sa mga ganitong conversations is small talk. So, ang ating pag-aaralan ngayon is God in the small talk. Paano natin makikita ang Panginoon o paano natin mapoproclaim ang Panginoon sa small talk. And we are going to look, si Luke bang klase, sa lahat ng mga Gospels, si Mark, si Matthew, medyo lumiko siya. Kasi halos pare-pareho yung kwentong yan. Si Mark at si Matthew, the first 5 chapters would talk about yung ministry ni Jesus sa Galilee. And then the last 5 chapters, they will talk about yung nangyari kay Jesus sa Jerusalem. Si Luke, sinunod niya tong first 5 at yung last 5. Pero in between, meron siyang siningit. And these are 10 chapters. Etong mga chapters na ito ay tungkol doon sa pagbiyahe ni Jesus from Galilee to Jerusalem. And he walked through Samaria. Naalala niyo yon if you've read your New Testament. So yung ating pag-aaralan ay kay Luke. Magbibigay ako yun mamaya ng short lang na introduction about Luke. Kasi napaka-importante nito because it
frames the whole conversation. Okay. So God in a small talk, at kung meron akong iiwan sa inyo na sana ay uh, maiuwi nyo, no techniques, hindi techniques kung paano gawin yung small talk. No techniques, a bit of principles, pero ito yung message na gusto kong ipaabot sa inyo this afternoon. Kapag si Jesus ay nasa puso natin, no, He finds His way in the words we speak every day. Jesus in our heart finds His way in the words we speak every day. So, balik tayo kay Luke. Si Luke, ito yung ginitna niya sa gitna ng first 5 chapters na ministry ni Jesus sa Galilee at yung last 5 chapters yung nangyari kay Jesus sa Galilee, sa Jerusalem. Meron siyang 10 chapters in between. Ang tawag nila dito ay travel narrative kasi ito yung naglalakad si Jesus with all His disciples on Samaria, through Samaria papunta ng Jerusalem. Kung si Matthew at si Mark, nagbigay lang ng 2 chapters dito sa event na ito when Jesus was walking from Galilee to Jerusalem. Si Luke, 10 chapters. 10 chapters. At dun sa chapters na yon, most of what Jesus did was not preaching, a bit of teaching, but mostly He was using conversational language. Okay? So yung trip na yon mula sa Galilee hanggang Jerusalem, very risky, no? At saka mahaba, it's a 5-day trip kapag ikaw ay sumasakay sa donkey. Siguro kapag naglalakad ka, siguro mas almost the same. Kung mabilis kang maglakad, siguro less than 5 days. But 5 days yon. At bago si Jesus pumunta at dumaan sa Samaria papuntang Jerusalem, meron siyang ocular. Nag-recon muna siya. I don't know if you're familiar with this. Inutusan niya muna ang dalawang magkapatid, the Zebedee brothers. Ito yung mga Goonish na magkapatid. Nasabi niya, pumunta kayo sa Samaria, tingnan niyo kung saan tayo pwedeng magstay doon, kung saan tayo pwede kumain. Ocular. Mahaba yun 5 days. At bumalik yung Zebedee brothers, galit na galit. Kasi parang hindi daw sila tinanggap, ganyan, kung pwede daw ba, ay sunugin na lang yung buong Samaria. But Jesus said, no, that is not my way. So what did He do next? He sent 36 pairs, 72 people, no? 36 pairs, pinapunta niya sa Samaria para mag-recon, para mag-ocular inspection. And after how many days, bumalik itong 72 joyful. Kasi successful sila. Meron naman tayo doon matutuluyan. Okay naman yung ibang mga Samaritans. Masaya, hindi tayo doon mawawala. Everything. They were so joyful na hindi sila makapaniwala based on the report of the 2 others before them. In fact, if you read the chapter, nakakatuwa kasi maraming instructions si Jesus sa kanila na kailangan, simple lang kayo, pag pumasok kayo sa bahay, ito yung gagawin nyo, kailangan tahimik kung kayo ay tatanggapin, may peace be in that house, at kung ano man, huwag kayong magrereklamo, etc. Yun yung sinabi ni Jesus. Pati si Jesus tuwang-tuwa. Sabi niya, wow, ang galing-galing naman. Ang galing-galing ng Panginoon na yung dadaanan natin, hindi naman pala ganon ka-hostile like these 2 brothers reported. But at the same time, sinabi niya doon sa mga disciples, yung mga 72 na yon, 36 pairs, sinabi niya, but be careful. It doesn't mean na ganon kasaya yung ating mararanasan, ganon ka-open. Meron talagang mga hostile, meron talagang mga taong sarado yung puso, at meron talagang mga tao na hindi talaga at galit pa sa atin. Pero yung ating iisipin lamang is what would happen to us after what would happen to us when we are in heaven. Yun yung sinabi sa kanila ni Jesus. As for the meantime, ready na sila. So can you imagine, hindi si Jesus mag-isa at hindi lang 12 yung disciples siyang kasama. There were 72 disciples at meron pang iba siguro na sumasama along the way. So ito yung setting, no, ng first 10 chapters na in-insert ni Luke doon sa biyahe ni Jesus and His disciples and other witnesses through Samaria to Jerusalem. Okay.
So anong ginawa dito ni Luke? Si Luke, no, through by writing it down in his gospel, immerses us in the way Jesus uses language as he deals with the ordinary and the occasional. Ito yung malapit na siyang mamatay, pero yung 10 chapters na to, we see Jesus unhurried, continuously laging may nag-i-interrupt sa biyahe nila. And this is the way Jesus uses the language when he is not preaching and teaching. And this is the way we use language at times not formally set aside for what we might call religious talk. Masaya to kasi may analogy. Parang between the church and then the next Sunday na church or the next Saturday ng church, para tayong lumalakbay sa Samaria. Kasi, sino yung mga sa Samaria? Ito yung mga conversations natin with people who are not, quote-unquote, religious. Or ito yung mga conversations natin with people who know something about our faith, but not really. Or ito yung mga conversations that we have or we engage in with loved ones na medyo doubtful, na medyo, sige na lang, pakikinggan na lang kita kahit ang dami ko pang gagawin kasi baka hindi mo ipadala yung allowance ko. Or all this, the conversations that we have, this is the Samaria. Ito yung Samaria ni Jesus. Parang hinahanda niya yung kanyang mga disciples sa ganitong event, sa ganitong journey. So, Samaria is the country between Galilee and Jerusalem, between Sundays, in which we spend most of our time between Sundays. Tama ba? None of us, hindi natin alam, sila Jesus, and of course si Jesus alam niya, none of us can anticipate what will be said or what will happen to us while we're there. Paglabas pa lang natin dito, pag uwi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung what will happen to us. No? So, marami sa atin try to confine our Christian identity to what takes place on Sunday. Para ma-preserve yung, hindi tayo mo contaminate ng world. Kasi sabi, be careful of the world. No? Para ma-preserve yung, hindi tayo contaminate ng world, we avoid as much as we can conversations. So polite lang tayo, small talk with our Samaritans. Yung iba sa atin may memorize na phrases from Sunday sermons and teaching and then try to insert them into pauses or conversations, lalo na sa mga anak natin o sa mga kaibigan natin o sa Facebook wall natin over the next 6 days. But it doesn't take long that these tactics are unsatisfactory, or if we don't realize it, di natin alam, yung mga Samaritans natin, nare-realize nila yan, alam nila yan. Okay. Now, so ito yung number one na parang interesting about this. Yung pangalawa, most of the conversations that Jesus had or engaged in, marami siyang kwento. Many stories na walang pangalan ni God, na walang pakialam sa darating na siya yung mamamatay at siya resurrection, salvation. No. Just stories, parables, patungkol sa manure, patungkol sa mga magkakapatid, patungkol sa inheritance, patungkol sa maraming bagay na pag-iisipin natin, wala naman talagang kinalaman, no? Sa ating faith. O wala naman talagang, ang layo-layo when we think about Jesus preaching or Jesus teaching. Okay. Frequent ang gamit ni Jesus ng ganitong mga stories. Marami siyang ginagamit. One of the things that he frequently used are the parables. Hindi natin pag-uusapan ng parables kasi alam ko dati na matuturuan tayo. But gusto ko lang siyang banggitin, no? At meron tayong isang parable that we will discuss. Kasi not because of what that parable meant,
but because kung paano siya ginamit ni Jesus from a conversational and structured circumstance. So ang parables, ito yung primary language of choice ni Jesus to converse with his people. Stories that use the name of God, stories that didn't seem religious. When we are in church, or religiously defined time and place, pag tayo na ba ay nasa beach kasi family day, ganyan, we expect to hear about God. Okay? But outside such time and places, we don't expect to. We don't want to. We wanted to deal with God. We wanted to deal with God. If we wanted to deal with God, we'd go to the house of God. If we wanted to deal with God, sisimba tayo pag Sunday. O kaya attend tayo ng discipleship classes. O kaya nandun tayo sa koinonia at pag-uusapan natin yung message the Sunday before. But the people we meet on the road between Sundays, dun sa ating Samaria, expect to deal with things on their own terms. Meanwhile, keeping God in His place where He belongs. Huwag nating pag-usapan dito ang Panginoon. Dito pag-usapan natin trabaho, kung bakit hindi malinis yung paglinis mo ng kaldero, pag-usapan natin yung hindi mo na pagkasya yung allowance mo, pag-usapan natin yung weather, bakit ulan ng ulan, etc. etc. No? Yung hindi natin pag-uusapan yung God, kung gusto mong pag-usapan si God, sama ka na lang sa akin sa church, sa Sunday. O kaya sige na, mag-attend ka ng aming koinonia o kaya ng Bible study namin pag Thursday. Okay. The people we meet on the road and between Sundays expect to deal with things on their own terms, meaning keeping God in His place where He belongs. So ito yung nangyayari. So naglalakad na si Jesus, kasama niya yung mga maraming 72 people and more. Tapos at that time kasi, sa Jewish community, marami ding nagpapanggap na teacher. Okay? So parang ngayon, no? Parang scam ba to pag may lalapit sa atin? Halimbawa, tayo, pag lumalapit tayo sa isang grupo, naku, may bibenta to. Ganyan, no? So, etong circumstance na to, this is the first parable that Jesus, ang kinkwento ni Jesus, no? Yung isang teacher, sabi sa ibang versions, lawyer, pero talagang Bible scholar siya. Siguro at first wala namang ibang goal or intention. Gusto niya lang patunayan kasi marami siyang kasama ng mga Jews at marami siyang mga disciples. Gusto niya lang patunayan kung totoo ba to. Kung totoo ba tong sinasabi nila na Jesus. So this is where the most famous parable na siguro alam niyo na yung kwento. Pero ang kwentong ito is the Good Samaritan, but I will not even use the title. Basta ito ay kwento ng the neighbor. The title ko ng The Neighbor. So, merong lumapit sa kanya, the parable of the neighbor. No? Alam ko na gusto nyong malaman kung anong symbols nito, but I'm not going to talk about that really. Ilalagay ko lang siya on the margin. Ang gusto ko lang pag-usapan kung ano yung ginawa ni Jesus para gamitin tong parable as his unstructured conversational language with this Bible scholar. Dinivide ko siya into 5 segments. Yung unang segment, so ito yung the parable of the neighbor. Ito yung key verses natin. Yung kanina, yung scripture natin, yung Luke, the 10 chapters of Luke sa gitna nung kanyang gospel. Ito yung ating key verse, the parable of the neighbor. Okay. Yung unang segment, question and the question. Alam natin to. One day, an expert in religious law, scholars stood up to test Jesus by asking him the question. Kung totoo tong Bible scholar, alam niyang sagot dito. Teacher, ano bang gagawin ko to have eternal life? Siyempre, sumagot si Jesus. Ano ba ang sinabi ni Moses? Ano yung pag-intindi mo dito? So, question on question. So ano yung nangyari? The ground shifts, no? Kasi nga, nung nagtanong si Bible scholar, sumagot si Jesus ng tanong.
the ground shifts, so nagkaroon ng relationship between the two. There is a dialogue initiated, no? So yung tables are turned, no? Ngayon, yung tanong ni Jesus levels the playing field. Hindi ako yung ititest mo, no? Ngayon, ititest din kita. We will test each other. So tinanong siya ni Jesus, 'di ba? So, ito na yung segment 2 ko. The examiner has become the examinee. So, ngayon, dahil sa tanong ni Jesus, parang in-examine niya ngayon kung tama ba, kung ano yung sa isip ng Bible scholar. And we know what happens. The man answered, you must, tanong ni Jesus kasi ano yung pag-intindi mo dito. So, sagot siya. Makita natin na talagang Bible scholar siya. Alam niya yung sagot niya. Kinonbine niya pa yung dalawang verses ng Deuteronomy at Leviticus. Sabi niya, kailangan mahalin mo ang Panginoon with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind. And then, love your neighbor as yourself. Sumagot si Jesus, tama. Gawin mo to para ikaw ay magkaroon ng eternal life. So you will live. Okay. So ang resulta, dapat reassuring, di ba? Kasi the Bible scholar pumasa. Si Jesus pumasa din. Pareho silang magaling, competent in teaching the ways of God. No? Pero, ang problema, I'll go to the segment 3, kung bakit lumitaw yung neighbor na yan. Ang problema kasi, yung Bible scholar, hindi na kontento. Yung Bible scholar, sabi dito sa he wanted to justify his actions. Parang hindi pwedeng patas. Kailangan may panalo. Kailangan akong mag-control ng narrative, no? So the man wanted to justify his actions. So, siguro, nung natanong niya yung who is my neighbor, ang feeling niya, galing-galing ko talaga. Tingnan natin kung ano ang sagot dito ni Jesus. Okay. Kung ikaw ay gustong mag-justify sa sarili mo, what does that say? Lagi natin itong ginagawa. Self-justification is a verbal device for restoring the appearance of rightness without doing anything about the substance. If we feel that we are being criticized by another, we jump in with a defense or an excuse. Right? Or magagaslight tayo. That's the new term now. O kaya meron tayong defense. Ang defense niya, tatanungin kita, sino ba yung neighbor na yon? Nakita nyo ba na hindi naman siya right of mind, no? We see, no? The scholar, bakit kailangan niyang mag-self-justify? Bakit siya natakot? Bakit kailangan niyang i-justify yung kanyang paglapit kay Jesus? Ano ba yung weakness o fault niya? Tama naman yung sinagot niya sa lahat ng tanong ni Jesus, no? What is it that he wants to avoid dealing with and that he wants to distract attention from? So, syempre, if he thinks well, okay naman siya mag-isip, he works well, totoo naman siyang Bible scholar, ano yung natitira? What is left? Nisip ko to, baka siguro the way he is, the way he lives, the way he loves, hindi natin alam, but Jesus finds him out. Paano siya, alam to ni Jesus before he tells the story of the neighbor. Alam ni Jesus na eto, matalino tong taong to, magaling to na Bible scholar, pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. So kaya, Jesus told the story of the neighbor. Alam na natin yung kwento. Alam niyo na, tama? Yung kwento ng Good Samaritan. Ang nakakatuwa dito sa kwentong ito, mahirap talagang i-define ang neighbor. That is really a catchy question. Sino ba yung neighbor mo? Yung kapitbahay mo? Neighbor mo ba yung hindi mo kasimbahan? Neighbor mo ba yung ganito? Ang hirap talagang i-define ng neighbor. And Jesus did not define neighbor at all, no? Kasi yun nga yung gustong makinig. Ito yung ine-expect nung Bible scholar. So, ang nangyari sa segment 4, because of that parable, nakikita natin na hindi natin pwedeng ma-define ang ating neighbor. We can only be a neighbor.
Kaya ang tanong ni Jesus dito sa last, now which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by the bandits? Sabi niya, the one who showed him mercy. Then Jesus said, tama, now go and do the same. Now, ano yung nandito na nag-hover dito sa discussion ni Jesus and the Bible scholar and the parable in between? Nakita ni Jesus, Jesus finds him out. Etong taong ito, matalino, magaling magtrabaho. Alam niya yung Bible, alam niya yung way of faith. Pero ano yung wala sa kanya? Hindi niya naman sinabi, this is how I interpret it. Love is the leading word hovering between Jesus and the Bible scholar. Nung sinabi ni Jesus, yes, now go and do the same. Umalis ka at gawin mo yung ginawa ng sinabi mong neighbor. The one who showed mercy. Okay? So, ang love kasi, the Bible scholar, not Jesus, no, provides the conclusion to the story. Sabi niya, yung neighbor ay yung the man who showed him mercy. So si Jesus, sinabi ko na kanina, hindi niya dinefine yung neighbor. Kinreate niya yung neighbor doon sa kwento. So kasi pag ang love na yan enters our lives, and when the verb is spoken in imperative, ibig sabihin parang utos, it comes to life as an act of obedience. It goes into action, go and do this. Gets embedded in a story, and in the story, reveals its true nature. Ito yung wala doon sa Bible scholar. Magaling, matalino, okay, naiintindihan niya yung scripture. But what is it na gusto makita ni Jesus sa kanya na hindi nakita ni Jesus? Sabi sa, before I go here, lala nyo na ang love sa Bible is a verb. Lagi yung verb. God so loved the world. No? Hindi God is love. Nakuha na lang natin yung God is love somewhere else. But in the Bible, there is no statement that says God is love. Always God so loved the world. Laging verb yan. No? So, ito yung verb, ito yung love na gustong ipakita ni Jesus doon sa Bible scholar. Ito yung love na pinakita nung Samaritan na yon doon sa Jew na inattack nung mga bandits. No? It doesn't matter kung sino yung Samaritan, kung sino yung inattack. It doesn't matter sa akin din na circumstance kung sino yung Bible scholar at sino who took the role of Jesus. Nagme-mesh siya na. Sometimes para tayong Bible scholar, sometimes para tayong si Jesus. Hopefully, pag alam na, pag yung puso natin ay abundant na, God-rooted na. No? And in the story reveals the nature of love. So, did the Bible scholar become a neighbor and go and do? Siya ba ay umalis at nagmahal? The love command that he knew so well. Love the Lord with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Alam na alam niya yung command na yun. Siya ba ay umalis? Kasi sabi ni Jesus, go and do this. No? Di natin alam. We only get to know our own response and our own stories. Alam natin kung ano yung ating sagot dyan sa pag-uusapan nyo sa inyong koinonia. We only know our own responses and our own stories. We don't get to answer that question. Sabi ni Luke, again, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay. So yung wala doon, nandun sa utak ng Bible scholar, pero wala sa kanyang puso. I'll get a more better version. Sabi niya, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Okay. So ang dali lang para tingnan natin yung mga principles dito between the Bible scholar and Jesus. Pero gusto kong tingnan nyo, what I want you to say, we don't know. Alam lang natin kung ano yung ating sagot, kung ano yung ating responses. And then, the next question,
right? We only get to know what our own responses and our own stories. Do we use, ito yung tanong ko dun sa umpisa pa lang, dun sa ating announcement, do we use a special language for matters of God and a separate language for everyday, ordinary life? Sasagutin ko ito sa isa pang tanong, kailangan ba natin? Do we need a special language in our unstructured conversations? Kailangan ba natin ng special language? Kailangan ba natin sabihin at i-recite yung mga assurances of God? Kaya nga lagi kong sinasabi sa klase ko, hindi ko kayo pinamemorize para sabihin nyo sa inyong mga Samaritans na ito yung natutunan ko sa klase. Pinapamemorize ko sa inyo para tumagos dito sa puso nyo. And once you get the essence, you will know how to use the assurances in your unstructured conversations. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano yung keywords doon sa mga pinag-aaralan natin. Sabi kanina ni Pastor, you are given the privilege to hear the Word of God sa mga ganitong pagtitipon. And you're given the privilege to be able to learn from the teachings. Yun, pinupuno mo yung puso mo, hindi lamang sa utak mo dumadating, kundi sa puso mo. So that when you pray, kasi one of the things that you can do, and sometimes ang prayer natin unstructured, okay? When we pray, kasi depende dun sa na-meet natin at depende dun sa circumstance niya, paano natin maipapasok, no, na yung pangako ng Panginoon, yung mga pangako ng Panginoon. Umpisa pa lang, the first thing that I learned in writing class is show, do not tell. So, pag sinabi mong takot na takot ka, you're telling, you're not showing. Ganyan, no? Pag sinabi mong, ang ganda-ganda ng bahay, grabe, ang ganda talaga, you're telling, you're not showing. Pag sinabi mong, ibang klase talaga ang Panginoon, big God talaga, you're telling, you're not showing. Okay? You will only begin to show kung malalim na yung pag-intindi mo at marami ka ng alam in your mind at tumatagos na doon sa inyong puso. So the principles of this is maybe minsan tayo yung Bible scholar initiating God talk. No? Malapit tayo, assuming, testing, judging, feeling natin minsan superior tayo. Minsan tayo yung nasa lugar ni Jesus, no? So pag may lumapit sa atin, uy, anong church ka? Christian ka ba? Paano natin yun sasagutin? And how do we initiate and start a dialogue? There is no formula. At depende din sa tumatanong, at depende din sa circumstance, no? Ang key dito is kailangan open tayo na hindi natin makokontrol ang conversation. Ang problema kasi natin, gusto nating makontrol ang conversation. Kasi pag nakokontrol natin, pwede nating isingit yung gusto nating masingit. Kaya yung kinakausap natin nagiging cause. Ito yung cause natin. So that one soul, two souls nakalagay sa ating notebook. He becomes a cause. He's not a person that you want to share love with. No? You get me? So, open tayo na hindi natin makokontrol ang conversation. The third, listening is key. Matuto tayong makinig. Hearing lang tayo palagi. So, it's one of the key lessons sa I Connect at I Belong na assurances, listening. Sobrang importante na marunong tayong makinig kasi doon tayo nagpipick up. Doon na pick up, doon ka sensitive at doon ka perceptive si Jesus. Pero kasi si Jesus siya. But even then, we are supposed to be nagiging Jesus-like. So kailangan marunong tayong makinig. We may be surprised that we will be asked or shared, but like Jesus, alam natin yung truth and the truth about Him. Parang pag may lumalapit sa inyo na Latter-day Saints, kakatok sa bahay nyo at meron siyang available na key verse, na verse agad. Anong gagawin nyo?
Do you treat him as a Samaritan, hostile, or do you treat him as someone na baka naman pwede ko siyang makausap? Do you treat him as a cause, or do you treat him as a person na who got it wrong, na mahal ni Jesus? We will find the words. The words may not come easy. Kanta yun ah. The words may not come easy, but if we know the truth in our heart, we will find the words. Most of the time, the learning comes in retrospect. Yung natapos na, sayang, ba't nasabi ko yun? Dapat pala, ito yung ginawa ko. Dapat ito yung, not what you did, always what you spoke. Bakit ito yung nasabi ko? Dapat hindi yun ang sinabi ko. Sana ito yung sinabi ko. That's okay. Kasi you're learning. Meron pa namang conversation na susunod. And the next, and the next. Can you imagine yung hours na yun sa pagitan ng Galilee at ng Jerusalem, yung Samaria natin, buong linggo, kaya lagi kayong tinatanong ni Pastor pag beginning ng ating service, kamusta yung inyong buong linggo? Those hours, isipin nyo kung ilang conversations at kung ilan dun sa mga conversations na na-proclaim nyo yung truth about Jesus. And last, always be aware that the Holy Spirit guides us in all truth. Kapag lumalalim na po, kapag lumalalim na ang ating relasyon sa Panginoon, yung ating alam sa Kanya ay tumatagos na sa ating puso. At sabi sa Bible, what goes from the heart overflows in what we say. Magtataka na lang kayo years from now na you use the same words, maybe some, maybe more, but iba na yung the way you, it's not a special language na ginagamit sa halimbawa ni Pastor June or ni Alfie or kaya ni Bebot o kaya ni Liz pag nagpipreach. Pero language that we use every day. No? Jesus, pag yung si Jesus in our heart finds His way in the words we speak every day. Kailangan patuloy tayong gumawa ng mga paraan para makilala natin siya ng lubusan. Because kung hanggang dito lang yung ating alam, once we proclaim through our conversations, para tayong Bible scholar. Para lang tayong nagtitest, nag-a-assume, tinitingnan, parang tinitreat lang natin yung taong kausap natin na cause at hindi tao na kailangan nating mahalin. Kailangan neighbor kasi natin, like we love our neighbor. So we speak Jesus in words we use in our ordinary day-to-day life, unconsciously revealing Him in our lives. Hindi natin alam. Hindi to, gusto ko lang i-reiterate na hindi to dun sa, iba tong spoken word dun sa pinapakita natin na action. Ang dinidiin ko dito, spoken word, the words that we use. Hindi yung pinapakain mo siya, feeling mo naka-witness ka na kasi pinakain mo siya. O kaya may binigay ka ng number o kaya binigay mo yung card ng Win Hong Kong. Pumunta ka sa church, attend ka ng service natin. I'm not saying that's wrong Gusto ko lang i-separate yung spoken word doon sa actions natin. No? Na doon sa spoken words natin, doon tayo ma-affirm o mahalata. So, nandun ang God, nandun si Jesus in the small talks that we are engaging in araw-araw. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo.